Sana ikaw na ang bahala sa kanya, sister. Alam mo, napakabait na bata niyan. Kaya lang gusto ko lang lagi siyang masaya. Yung bang hindi siya nagsosolo. Yung bang napakalungkot palagi. Kaya ikaw na sana ang bahala. Gusto kong makasama niya yung ibang mga kabataan. Masayahin. Yung bang walang problema. Alam mo, mahal na mahal ko talaga ang batang yan. Kaya ikaw na sana ang bahala. Hayaan mo, Sabel. Huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Stella. Hindi ko siya pababayaan. Salamat. Maraming salamat. Hi, Stella! Nalulungkot ka ba? Stella, may kapatid ka ba? Wala. Eh, ang tatay mo nasaan? Wala. Alam mo, si Risa, taga-probinsya yan. Kaya dito nakatira. Eh, di ba may bahay kayo rito? Bakit dito ka nakatira? Ay, ang suplada, oh. Kaya siya mukhang matandang dalaga, eh. Stella, mamaya ka na matulog. Lu, inaantok na ako. Magkwentuhan muna tayo. Ang aga pa naman, eh. Antok na ako. Ano ba, Stella? Gabi na, matulog na tayo. Ito naman, sumilip lang ang buwan. Inaantok ka na. Lu, Stella, gising pa ba kayo? Sister! Opo, sister. Opo, sister. Naku, Lu. Hindi mo pa natutulugan yung kama mo eh. Parang nadaanan na ng masamang panaginip. Hindi naman po, sister. O, tignan mo nga ang kama ni Stella. Ang ayos-ayos. O, Lu, Stella, huwag niyong kakalimutan magdasal, ha? Opo, Opo, sister. sister. Sige, good night. Good night. po. Tulad ng dati. Ikaw na naman ang bida. Makatulog na nga. Stella, sayo tayo. Ayoko. Sige na. Ayoko nga eh. Sige na, sabi. Bilisan mo na. Sige nga. Halika na. Basta lakasan mo yung kanta mo, ha? Malawak na dagat, kay bilis ng agos. Bakit ka nasaya? Tawa ka ng tawa. Stella, ang mama mo. Oo nga, Masabel. Uy, ang saya-saya mo ah. Basang-basa ka ng pawis. Mabuti pa magbihis ka at lalabas tayo. Kasama po ba ako? Siyempre naman. Ayan! Naku, sister, alam mo, maraming salamat sa lahat. Walang anuman yun. Alam mo, tungkulin talaga namin yun. Ang pangalagaan ng mga bata. Hayaan mo, sister. Lagi kaming dadalaw dito ni Stella, ha? Oo ba? Nasaan na ba ang batang yun? Ayun, kausap ni Lu. Nung una, si Lisa. Tapos ngayon, ikaw naman ang aalis. Mag-isa na lang ako dito. Hayaan mo. Sabi naman sa akin ni Sister Anna, pag daw nakagraduate ka na ng college, papayagan ka na niyang mag-board. Kaya magkikita pa rin tayo. O paano? Aalis na kami. Best friend, mamimiss kita. Naku, ang dalawang ito, walang katapusang paalamanan. Paano, Stella? Tayo na, gumagabi na. Sige, Sige po. Iha. Bye, Iha. Isabel, kailangan ma-confine ka na. Dani naman, alam mo namang ayoko ng ospital eh. Hindi ko na gusto nakikita ko sa'yo. Iba na itsura mo. Lalakas din naman ako eh. Pag hindi ka pumayag, isusumbong kita sa anak-anakan mo.
Ma? Ma? Stella, napaaga ka. Ha? Kayong kukumustahin ko, anong nangyari sa inyo? Naku, wala eh. Kahit tanong mo pa kay Danny, walang anuman to. Dok, anong nangyari sa mama ko? Ay, itanong mo na lang sa mama mo. Okay, Isabel. Complete rest at wag na wag mong kalilimutang inumin ang gamot mo. Ha? Okay, Stella? Nag-aalala ho kasi ako sa inyo eh. Iwasan niyo ho kasi ang mapagod. Ikaw ang mag-ingat. Dahil ikaw ang kabuuan ng pangarap ko. Ang hindi ko narating, ang hindi ko naabot. Gusto ko, ikaw ang umabot para sa akin. Kasi, nararamdaman ko, kinakapos na ako ng panahon. Matanda na. Siyempre, unti-unti nang humihina. Ma, wag ho kayong ganyan mag-isip. Pangako po, lahat po ng gusto niyo, lahat ng pangarap niyo, tutuparin ko. Basta kasama ko ho kayo. Dahil gusto ko ho, pag nakatapos ho ako, kasama ko kayo. Pag umasenso yung karir ko, gusto ko kasama ko kayo. Pag nagkaroon ako ng asawa, gusto ko kasama ko kayo. Pag nagkaroon po ako ng sarili pamilya, gusto ko kasama ko po kayo. Gusto ko habang buhay ko po kayong kasama eh. Hindi ko po kaya pag nawala kayo. Oh, mukhang umiiyak ka yata. Hindi po, naglalambing lang po. Stella, sabihin mo na lahat ng sasabihin mo sa iyong mama. 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 Stella, pasensya ka na kung... Huwag na po kayong magsalita. Okay lang po yun. Ito po yung diploma ko. Para sa inyo po yan. Salamat. Anak, pwede ba kantahin mo yung kanta natin? Malawak na dagat, kay bilis ng alon. Bakit ka masaya? Tawa ka ng... Ma, huwag mo kong iwan. Stella, Hindi ko kaya wala ka. Ma, natatakot ako mag-isa. Ma, huwag mo kong iwan. Naparito ako para ibigay sa iyo ang mga papeles na iniwan ni Masabel. Matagal niya nang pinahanda ang mga yan. Regalo para sa graduation mo. Kaya lang, hindi niya na inabutan. Ako? Ha? Nagpapatawa ka? Akong magmamanage ng shop na to? Ha? Alam mo naman ang utak ko, konti lang ang laman. Madali naman mamahala dito eh. Wala ka nang dapat intindihin pa. Sanay na ang mga trabahador ni Mama dito.
Ang sa akin lang, yung magkaroon ako ng taong mapagkakatiwalaan, tanggap na kasi ako sa trabaho. O sige, bahala ka. Basta kung pinili mo ha, huwag ka magsisisi. I'll expect all your support in this project. Before adjourning this meeting, I would just like to make one final announcement. This will come as no surprise to all of us, since even when she was starting out as a talent caster, she has shown exemplary performance. Congratulations are in order for Miss Stella Rosal, our newest VP for Marketing and Casting Director. Excuse me, ma'am. Iba na talaga ang matalino at maganda. Look, oh, flowers for you. Hindi lang isa, dalawa pa. Galing po yata yung isa kay Sir Edward. Ma'am, gusto niyo ayusin ko sa vase yung flowers? Ano po, ma'am? Gusto niyo? Wag na. Sa'yo na lang yan. Talaga, ma'am? Thank you. Alam ko na. Kunwari, galing sa admirer ko. Hello? Hello, Stella? Stella? Oh, Edward. Did you receive the flowers that I sent you? Yes, in fact, I'm still holding it. Alam mo, Stella, ilang beses na akong tumawag dyan sa opisina mo, lagi kang wala. Iniiwasan mo ba ako? Kausapin mo naman ako. About what? About us. Look, Edward, sinabi ko naman sa'yo noon na ayoko ng commitment. Magkanya-kanya na lang tayo. Come on, Stella. Don't be so pessimistic. Hindi naman lahat ng mga serious relationship, nauwi sa breakup. Kontento na akong i-commit na lang ang sarili ko sa trabaho. Come on. Bakit? Masaya ka ba? Dahil ako, alam ko, hindi ako magiging masaya kung mawawala ka sa akin. Dahil mahal kita. I love you, Stella. Please, Edward, leave me alone. Stella, please. Stella, hello? Stella! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Stella. Kung alam mo lang kung sino talaga ako, Edward, hindi tayo bagay. Paano ko sasabihin sa iyo ang pinagmulan ko? Sa lugar ng mga tao ay alipin ng bisyo at katamaran. Ito ang dahilan kung bakit sila naging alipin sa sarili nilang bayan. Paano ko sasabihin ang tungkol kay Inay? Paano ko sasabihin ang tungkol kay Chumando? Paano ko sasabihin sa iyo na ang mga paslit na katulad ko ay kapalit ng mga imported na dilata at baryang dolyar ay mistulang laruan ng mga dayuhan? Paano ko sasabihin iba ang Stelang sinasamba mo sa totoong katauhan ko? Ba, mukhang tiba-tiba si Bocho ka. Tiyak galing kay Mr. Smith yun. 2 supot yun na. Tiyak mga PX goods yun. Hindi ba si Epang yun? Hindi ba kasama nagtitinda ng Puki Shells yun? Puka shell po. Puka Shells. Tiyak, malaki nakita nung ngayon. Kasi madalas ko ihatid yun sa kabilang isla eh. Pwede ba, Mando? Tigilan mo nga itong mga bata. Bakit? Sa totoo lang naman sinasabi ko. Anong masama sa sumasama ka sa kabilang isla eh? Ayon sa kanila, nagkokodakan lang sila roon. Oo nga. Alam nga natin gusto nila ng mga bata. Pero alam din natin hindi lang naman kodakan ang nangyayari doon Pag naglilinis nga ako ng mga cottage dito kung ano-anong kalaswaan ang nakikita ko. Pero, nagsalita yung malinis. Ayan nga Yan ang ebidensya mo nung mabuntis ka ng foreign germs. Ikaw talaga. Huwag mo nga isali si Stella dito. Tumigil na nga tong bata sa pag-aaral para tulungan tayo sa paghahanap buhay Hoy, kayo kung ganyan kayo ng ganyan, malayo yung asenso sa atin. Ano tulong? Dapat lang, hindi ko naman anak yan Pero mahal kita kung alam mo lang.
Joey, akin na yung panty ko. Yung blouse ko, akin na. Bilisan mo. Stella, kanina ka pa namin hinihintay ni Joey. Medyo nainip kami, kaya ito... Bumati ka naman. Hi, Stella. Ito kasi si Lou eh. Pasensya ka na ha. Okay lang. Maiwan ko na kayo dyan, mauna na ako. Siya nga pala, dala ko yung sales report ng shop natin. Iwan mo na lang dyan. Alam mo, bilib ako dyan sa kaibigan mong si Stella eh. Bukod sa masipag na, may sarili pang negosyo. Isa pa, namamasukan pa siya sa ibang kumpanya. Bihira ka na makakita ng ganyan ngayon. Hindi niya naman magagawa yun kung hindi niya ako kinuhang manager ng shop niya, no? Kaibigan ka niya, kaya ginawa ka niyang manager eh. Tsaka bilib ako dyan kay Stella. Maganda na, matalino. At bukod sa lahat, desente pa. Yung tipo bang siseryosohin ng mga lalaki. At ako hindi. Bastos ka rin, ano? Pambihira ka naman. Wala naman akong ibig sabihin na ganun eh. Naku, kunwari ka pa. Kaya gusto mo akong kasama dito dahil gusto mo lang ako pagparausan. Habang ang kaibigan ko ang pinagpapantasyahan mo. Ang kapal din ng mukha mo, no? Tumigil ka na nga dyan, baka marinig pa tayo eh. Bakit? Nahihiya ka? Dahil balak mo kaming tuhugin magkaibigan? Umalis ka na nga. Ang kapal ng mukha mo. Ayoko na makita yung pagmumukha mo dito, ha? Bahala ka. Sing! Ano ka ba? Nagpapatulog ng bata eh. Total, bakante naman isang dede. Di tig-iisa kami. Ano ka ba? Hindi pa tulog yung bata eh. Ano ba? Kulang na sa pero ayun, natutulog na eh. Ganun, Sing. Gigil na ako eh. Eh, kising pa tong baby natin eh. Hindi ko naman, hindi ko matatagal na ito, nauulol na ako eh. Teka nga, ano ba? Di ko pa nga natatanggal ang panty ko eh. Naku, hindi mo na kailangan tanggalin yung panty. Total, maluwag naman yung panty mo. Hawiin na lang natin. Ano ito, Galit na galit ka. Sa'yo nga tong galit eh. May bago kong style na. Kung gusto mo yun, wala. Teka, baka magising ang mga bata. Hindi. Oh, Hindi. Ako bahala, Teka, hindi hindi magigising dyan. yan Sa ako. intro mo. Naku. Hi, miss. Mukhang nag-iisa ka. Naghahanap ka ba ng happenings? Available ako. Kaya lang baka masyado kang mataranta sa akin. Nakita mo naman kanina sa darts. Basta butas, bullseye ako. Uy! Sabi ko na nga ba eh, type mo ako eh. Sakay. Yossi, No thanks. ano nga pala pangalan mo? Pilar, Ako nga pala si, alam ko ng pangalan mo. alam mo na, hindi ko pa nga sinasabi sa'yo kung anong pangalan ko. Meron akong pangalan para sa'yo eh. Bantay. Dahil mas matigas pa yung dila mo kaysa sa kargada mo. Para kang asong ulol. Kumakahol. Putang ina mo ka, iniinsulto mo ba ako? Ha? Baba. Sabing babae. Gusto ko yung angel. Pati na rin ito.
Lahat yan, ha? Yes, ma'am. Good afternoon, Lou. Oh, Edward, pasyal ka. Tukol kasi kay Stella. Hindi niya kasi ni-return ng mga calls ko. May lover's quarrel ba kayo? Wala naman. Alam mo, ang hindi ko lang maintindihan kay Stella parang iniiwasan niya ako. Hay nako, alam mo, natural na lang kasi na moody ang babaeng yan eh. Minsan nga, para kaming mga strangers sa bahay kasi nagkukulong lagi sa kwarto. Kapag niyayaya ko naman siyang gumimik, ayaw niya naman. Naku. Hingi sana ako ng pabor sa'yo. Tulungan mo naman ako kay Stella. Yun lang pala eh. Hayaan mo, titignan kong magagawa ko. Salamat. O sige, hindi na ako magtatagal. Okay, bye. Thank you. Bimbo, ako bahala sa'yo. Dahil natitiyak kong ikaw na mapipili sa BTR presentation ko, ano? Paano? Simple! Isasabay kita sa mga pangit. O, di ba? Wag mo akong paglololokohin, ha? Siguraduhin mo lang na para sa akin talagang commercial na yun. Sigurado ako. 99.9% ikaw na. Pangako. Oo, pangako. Basta, yung pangako mo rin sa akin. Sam, okay itong mga contact prints mo para sa composites, ha? Para sa campaign. Impress ako. Congratulations. At saka sana laging ganito. Siyempre, ma'am. Dahil I'm using Sigma camera. At Sampak Power Flash. Ito ang latest at most advanced equipment sa photography natin ngayon. Yan ang launch nating product for World Air, di ba? Yes, ma'am. Actually, in-endorse ko na sa purchasing department. At yan ang ginagamit ng lahat ng photographers natin. Ginagamit na nga ni Ran. Nasaway! Nasaway! Bangon na ng babe. Mariosep? Manong maglinis ka nga rito para magmukha namang kwarto to ng babae? Naku, wala ho kasi akong time, misis eh. Ganon. Wala kang time dahil siyempre, lahat ng time mo nauubos sa kami make-up.
Uy, mukhang may bago kang damit ah. Ay, misis, kabibili ko lang ho niyang kahapon. Medyo may kamahalan nga lang, pero syempre kailangan ko sa trabaho ko para lagi ako maganda, di po ba? Bagay ba sa akin? Ewan ko lang. Talaga? Pero hindi mukhang patrabaho, no? Mukhang pang party. Di ibig sabihin, may pera ka na. Hay nako, misis. Yun po ang lahat ng problema ng tao. Wala po akong pera. Sama, no? May pera kang pambili ng damit pero wala kang pera pambayad sa upa mo rito? Yan masama sa'yo. Pinagbiyak ka lang ng minsan, inabuso mo na ako. Hayaan niyo po, uutang po ako sa kaibigan ko para may pambayad na po ako sa inyo. Siya nga po pala, ano pong almusal natin ngayon? Ay, wala na. Ubus na. Buti pa doon ka na lang mag-almusal sa kaibigang uutangan mo. Ay, misis, magandang ideya po yun. Ano kaya, doon kaya ako mag-almusal? Kumain ka na. Ay nako, talagang kakain ako ng marami, nagugutom na ako eh. Biruin mo ba naman, kaya aga-aga tinatalakan ako ng matandang landlady na yun? Sinisingil ba naman ako dun sa utang ko raw sa boarding house na yun? Nakakaya talaga kanina, ang dami-daming tao. Tsaka inuutusan ba naman ako maglinis ng kwarto ko? Tama ba naman yun? O, tama na. Huwag ka na mag-isip. Papautangin ka na nga eh. Talaga, best friend? Naku, thank you very much, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Oo na, tama na. Kumain ka na nga. Kaya naman sa susunod, unahin mo muna yung mga monthly bills mo bago ang kung ano-ano. Ikaw tuloy ang nag-iipit. Sino ba naman kasi mag-aakalang wala kang pambayad? Ang aga-aga ang kintab ng suot mo. Best friend naman. Minsan lang naman ako makasuot ng ganito. Minsan lang ako makabili ng ganito. Pero tignan mo, hindi naman ako nangihinayang sa binili ko, di ba? Ang sexy-sexy ko. Siyempre, dagdag panghatak din yan sa customer natin sa shop, di ba? Tsaka dapat pareho tayo maganda. Di ba? Tignan mo, sandali lang, wala pa akong cleavage dito, oh. Ayan, oh. Ikaw Diba? talagang babae ka, puro kakalokohan. Kumain ka na nga. Oh, teka lang. Sasagutin ko muna, baka importante. Kumain ka na nga. Hello? Hello, si Mr. Garcia to. Oh, Mr. Garcia. Good news, na-approve na yung ad concept mo. Good. I would like you to start working on it soon. Yeah, promise. I'll do that. Okay. Okay, thank you. Bye. Hay nako, Stella. Sino na naman yan tumawag sa'yo? Mga admirers mo na naman. Kliyente. Kliyente. Talaga? Teka, tumahimik ka nga muna. Titignan ko baka merong mga messages eh. Hello? Stella? Si Edward to. Alam ko nandiyan ka. Can you please pick up the phone? Kailangan lang natin mag-usap. Stella, Kausapin mo na. maawa ka naman sa akin, oh. Stella, Uy, kausapin mo naman yung tao. Nakakaawa naman. Sige Please, I'm na. begging Pwede ba, Lou? can you please pick up the phone? Diyos ko, alam mo, ang tsaga-tsaga na nga ng tao I na yan. don't Ikaw na nga deserve this. sinusuyo, ikaw pa tong Pick galit. up the phone. Oo, ayan, galit na. Stella, I'm warning you. You can't do this to me. Talk to me. I'll be waiting. Hello, Stella. Alam mo, trip na trip kita eh. Laway na laway ako sa'yo. Tuwing naalala kita, Best friend, sino ba yan? gusto kitang halikan. Mula ulo hanggang Wow! Ang sexy naman ng boses niya. Sino ba yan? Bakit mo pinatay? Nakakadiri. Buti ka pa nga, may naluloko sa'yo eh. May Edward ka na, may prank caller ka pa. Ma'am, kailangan niyo raw ako? Oo, sit down. Kailangan kita for an assignment. Isang photoshoot. Dahil magka-campaign na para sa Trust Condoms. Ilalabas nito sa mga newspapers. Yun lang pala, ma'am eh. No problem, kayang-kaya. I-check mo lahat ng details. Models, props, costumes, makeup and venue. Don't worry, ma'am. Ako nang bahala dyan. Huwag kang hambog. May deadline tayong hinahabol. Si ma'am naman, parang bago ng bago. Ako nang bahala ron. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan.
Intindihin mo lahat ng sinasabi ko. Dahil pag pumalpak tayo, ikaw ang mananagot sa akin. Ma'am, That's all. okay ma'am. You're the boss. Mr. Muñoz, wala akong nagustuhan dyan sa VTR mo. I-VTR mo ako ng panibago. Naku, ma'am. Meron dyan isang pinakagwapo. Baka hindi nyo lang napansin yon. Maganda ang katawan at macho. Siya ang nababagay sa print ads ng jeans natin. Siya ang the best. The best? Baka the best among the worst. Basta, i-VTR mo ako ng bago. Tsaka wala kang taste. Ang taray. Ang taray. Sir, sinabi niya ho ba talaga yon? Oo, Stella. At masama yata ang loob niya sa paglipat ng account niya sa iba mong tao. Malaking account yon, alalahanin mo. I don't care kung anong problema niyo ni Mr. Peralta. Personal ninyo yan, but the business is my problem. You should do something about it. Hayaan niyo. I'll take care of it. Yun nga yung sinasabi ko. Excuse me, sir. Ah, May naghahanap sandali po lang. sa inyo, si Miss Rosal. Sino? Si Stella? Papasukin mo. Hello, pare. Tatawagin lang kita. May bisita kasi ako eh. Sige. How dare you do this to me? Ano to, blackmail? Kinagantihan mo ba talaga ako? Bakit pati business deal natin dinadami mo sa personal na buhay natin? Will you please relax? Sit down. Let me explain. Unang-una, wala talaga akong planong tapusin ang business deal natin. Sinabi ko lang sa boss mo yun dahil sa wala na akong ibang paraang maisip na para makita ka't makausap. So now, can we talk? About what? Yan ka na naman. Alam mo, kuminsan hindi kita maintindihan. Pero isa yun sa mga nagustuhan ko sa'yo. Masyado kang misteryosa. There's so much more I want to know about you. Mas maganda yung hindi mo ko lubusang kilala. Dahil pag nakilala mo ko, tiyak na hindi mo ko magugustuhan. I don't think so. Basta ang alam ko, we have a mutual understanding. Kaya lang, habang pinipigilan natin ang ating damdamin, lalong lumalakas. Tumitindi. Sir, excuse me. Nasa conference room na ho si Mr. Nakamura. Sige, susunod na ako. Saka na lang tayo mag-usap, Mr. Peralta. Hold on. Listen. Why don't we have dinner at my place tonight? Para mapag-usapan natin ang business deal natin. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa rin kung itutuloy ko yun o hindi. So? Sure. See you later, sir. Hello? Hello, Lou. Hindi na siguro ako makakadaan dyan. Ganun ba? O di, ako na lang ang magsasarado ng shop ulit. Abangan na lang kita sa bahay tulad ng dati. Nagigilty tuloy ako sa'yo. Naku, okay lang, no? Naiintindihan naman kita eh. May pantaksi ka pa. Meron pa naman. Dala mo ba yung susi ng bahay? Hello? Hello, Lou. Dala mo ba yung susi ng bahay? Oo. Dala ko. Good. Iwan mo na lang yung sales report sa lamesa. At saka kumain ka na rin doon, baka hindi ka pakainin ng landlady mo. Oh, paano? May kliyente pa kasi ako. Sige na. Siguradong gwapo na naman yan. Sinabi mo pa? O sige na. Bye. Excuse me. Kukunin mo ba yan? Depende. Kung sasabihin mo sa akin ang pangalan mo. Lou. Oh, kukunin mo na ba? Sige. Ikaw anong pangalan mo? Anton. O sige, Anton. Gagawan ko na lang ng resibo yan. Sandali lang, ha? Tuloy po kayo.
bihira talaga. Noon ako nakakita ng tao na, ako kung magalit, di parang ako nang pakialam sa... Hi, Stella. I'd like you to meet my parents. They'll be joining us for dinner. Mom, Dad, meet my girlfriend, Stella. Siya ba? Good evening, ma'am. At last, Iha, it's good to finally meet you. Good evening, sir. Kumusta ka, Iha? Oh, it's getting late. Why don't we have dinner? Yeah, sure. Let's go. Alam mo, Stella, I'm very proud of my son. Independent-minded yan. Siya nag-iisip ng kanyang negosyo. Successful naman. At unayan, siya nagpagawa nitong bahay na ito. Wala kaming tulong na ibinigay sa kanya. Kompleto na yan. Ang problema lang ng aking anak, isang bagay lamang. Ang babae mag-aalaga sa kanya. I fully agree. Kaya Stella, don't worry. Pagdating yan kay Edward, wala kang dapat alalahanin. Parehong-pareho yan ng daddy niya. One woman man. Kain na tayo. Stella, subukan mo tong chicken teriyaki ng mami. Stella, Masarap huwag kang to. mahiya, ha? Anton? Hi. Medyo ginagabi ka yata. Oo nga eh. Sabay ka na sa akin. Hindi okay lang ako, Anton. Mag-aabang na lang akong taxi. Hindi, okay lang. Baka mapaano ka pa dyan eh. Tara na. Sige na. Tara na. Sige. Stella, I'm sorry kung natagalan ako. Hinatid ko pa kasi ang mama at papa. Nagpalit na rin ako ng shirt. You know very well na business ang pinunta ko rito sa bahay ninyo. For you to sign these papers, hindi para ipakilala sa parents mo bilang girlfriend mo. But Stella, you have to understand, family business ang hawak kong kumpanya. Kaya sila nandito. And besides, hindi ka ba natutuwa na nagustuhan ka nila? Hindi importante sa akin magustuhan nila ako. All I care about is getting my work done. I'm sorry if I offended you. Stella, tatapatin na kita. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Para hindi ka mawala sa akin. And I care about you so much. I'll even do anything for you. Lahat ng ayaw mo, sabihin mo. Kung ayaw mo ng commitment, fine. Huwag mo lang akong iiwan. Mahal na mahal kita, Stella. Mahal na mahal kita. Good morning, Mrs. David. Walang good sa morning, no? Mrs., mainit na naman ang ulo niyo. At bakit hindi init ang ulo ko? Wala na isa sa inyong nagbabayad ng upa rito? Wala rin nagbabayad sa telepono at sa ilaw at sa tubig? Hoy, bakla! Tatago-tago ka pa dyan! Hindi ka pa nakakabayad ng upa mo at gumawa sa telepono, ha? Pagdating na lang po ng papa ko. Papa? Papatayin pa kita dyan, eh! At saka, Lu, ngingisi-ngisi ka pa dyan, eh. Baka nakakalimutan mo. Itong bahay kong to, hindi libreng tumira rito. Hindi tulad doon sa bahay ampuna na pumulot sa'yo na libre kang tumira basta maglinis ka lamang. O, Dolores! Nangako naman ako sa inyo magbabayad ako eh. Ano? Nangako? Pangako na naman? Bakit? Yung pangako na ba yan eh? Nababayad ba yan sa Meralco? O sa PLDT? O sa Nawasa? O, Dolores! Laba ka ng labat yan! Hindi ka naman nagbabayad sa tubig! At Lo, alam mo, hindi naman sa nakikialam ako sa buhay mo, ano? Pakialam ko kung lagi kang umaga na kung umuwi. Pero paano ka naman makakabayad sa akin? Lahat ng pera mo, nilulustay mo sa labas. Oh, hindi nga kayo nakikialam sa buhay ko, pero gamit ko naman ata ang pinakikialaman nyo ngayon. Uy, gamit mo pala ito? Akala ko kasi basura na ito. Kasi nilinis ko na yung kwarto mo dahil may bago nagtitira doon. At ikaw, lalayas na at ang gamit mo nandoon pa sa loob. Ngayon, kung ayaw mo na ang problemang ito ay makakarating sa aking pamangkin na pulis at sa aking kapatid na barangay captain at sa aking inaanak na mayor.
Stella. Oh, Lu, anong nangyari sa'yo? Pinalayas kasi ako ni Mrs. David sa boarding house eh. Upo ka nga muna. Oh, alam kong mahalaga sa'yo yung privacy mo, pero wala na kasi akong ibang mapupuntahan kundi ikaw lang eh. Please, pansamantala lang. O sige, dun ka na muna sa kwarto ko at dito na muna ako sa kwarto ni Mama Sabel. Pero behave ka dito, ha? Naku, thank you, Stella, ha? Saan nga palang kwarto mo? Dun, oh. Ay, mag-aayos nga pala ako ng gamit ko. Thank you talaga, ha? Hi, Diane. Nandiyan ba yung pantasya ng buhay ko? Ano, nandiyan ba siya? Ay, nako, kaya agagay na nga asar ka na naman. At saka kung si Ma'am nandito, hindi ka rin papansinin nun. Eh, kung si Sir Edward nga, ang gwapo-gwapo na nun. Mayaman pa. Wapansin. Ikaw pa kaya, na isang hamak na photographer lang. Bakit ba mainit na naman ang ulo mo? Siguro hindi ka na naman sinipot nung kadate mo kagabi, no? Ay, nako, umalis ka na nga. Baka abutin pa tayo ni Ma'am dito. Alis na. Napakasuplada mo naman. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am. Kita mo? Good morning lang, ipinagkait pa sa'yo. O anong balita sa VTR ko? Okay ba? Bad news eh. Hayaan mo, Bimbo, sa susunod na lang ulit. Anak ng... Akala ko ba minaniobra mo? Na isinama mo ako sa mga pangit para lutang ako? Wala naman napili eh. Nagtataka naman ako. Ikaw na ang pinakagwapo sa mga nag-DTR. Ba't nagkaganon? Sino bang nag-a-approve ng VTR nyo? Wala siyang taste. Bimbo, wag ka maingay. Ayan, dumadaan siya. Parang pamilyar sa akin. Parang nakita ko na siya eh. Imposible. Wa, nightlife yan, ano? Oh, baka tibo. Yes, Miss Rosal. What can I do for you? Hindi po para sa akin. Ikukonsulta ko po sana yung problema ng kaibigan ko. Nakakahiyaman ho, pero mataas ho kasi yung sexual urge niya. Pilit ho niyang pinaglalabanan, pero hindi ho niya makontrol eh. It is a highly complex psychological disorder na tinatawag nating nymphomania. Mahirap malaman ang pinanggagalingan ng sakit na ito. Saan po galing ang sakit nito? There are many factors na maaaring panggalingan ng sakit na ito. Isa na rito ang tinatawag nating trauma. Marahil nang maliit pa siya, ay mayroon siyang mga experiences na hindi niya malimut-limutan. It could be a painful or pleasurable experiences na hinahanap-hanap niya hanggang ngayon. Paano pa ho ba magagamot ang sakit na ganun? May kagamutan pa po ba? Pati ang proseso ng paggagamot nito ay komplikado. Kakailanganin natin ng matinding pangunawa, pagmamahal, at suporta ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan, at pati na rin ng lipunang kanyang kinagagalawan. And one thing more, isang malaking maitutulong ang pananampalataya sa Diyos. Mas makabubuti kung maisasama mo rito ang kaibigan mo at kami ang makapag-usap. Sige po, sasabihin ko po. Sige. Sa highly complex psychological disorder ko. Stella! Huy, Stella. Nagluto ako ng breakfast para sa'yo. Mamaya na. Anong mamaya na? Ikaw puros ka talaga trabaho. Sandali nga, ayusin ko to. Baka mamaya, marumihan pa to. O ayan, may corned beef, may itlog, may coffee, may tinapay. Kumain ka na. Mamaya na sabi. Stella talaga, oh. Inuubos yung oras niya sa trabaho niya. Huy, Stella. Alam mo ba? In love ako ngayon. Lagi naman eh. Oy, hindi ah. Konti lang eh. Tignan mo, si Joey, si Willie, si Andy, si Hill, si Uy, si Bandong, huwag mo nang isali yun kasi fling ko lang naman yun, tsaka delivery boy lang yun eh. Pero itong nakilala ko ngayon, naku, day! Talagang gwapo na,
Matured pa, mabait, at higit sa lahat, madatong. Parang yung Edward mo, di magka-level na tayo ngayon. At saka yung kotse Hindi ako niya. interesado sa mga lalaki mo. Pasensya ka na. Gusto ko lang naman kasing i-share sa'yo yung mga nararamdaman ko eh. Paano niyo po ako ngayon? Delikado ang buhay mo dito. Ilalayo kita sa hindi ka nila makikita. Konting panahon na lamang. Hindi mo na mararamdaman ang sakit na dulot sa'yo ng nakaraan. Tulad ng sugat mo. Hihilom din pag naglaon. Ang ganda talagang panoorin ng dagat. Habang pinagmamasdan mo ang alon, makakaramdam ka ng katahimikan. Nawawala ang galit. Para bang ang dagat na ang nagagalit para sa'yo. Alam mo bang kumakanta rin ang dagat? Bakit po? Narinig niyo na? Oo. Narinig ko yan nung bata pa ako. Tulad ng edad mo ngayon. Gusto mo kantahin ko? Malawak na dagat, kay bilis ng alon. Bakit ka masaya? Tawa ka ng tawa. Gusto mo sumabay? Kantahin natin. Ha? Malawak na dagat, kay bilis ng alon. Bakit ka masaya? Tawa ka ng tawa. Alam mo, ang mahirap kasi dyan kay Stella, kapag pagod siya, kapag mainit ang ulo niya, sa akin niya binubunton. Bakit? Pareho lang naman kami nagtatrabaho Pareho lang kami napapagod. Kasi nakatira ka sa kanya at sa kanya ka rin nagtatrabaho. Oo nga, sa kanya nga ako nagtatrabaho. Pero siya rin naman ang nagalok sa akin na mamahala sa shop na yun Hindi ko naman pinagpilitan yung sarili ko eh. Palibhasa kasi noon, gusto niya siya yung sikat, siya yung bida, siya yung boss. Tama na. Naaawa tuloy ako sa'yo. Masyado kasi naging mabait sa kanya at komportable. Kaya tuloy, ikaw itong mas apektado. Parang kapatid na kasi yung turing ko kay Stella eh. Naroon na nga ako. Pero kailangan pa rin unahin ng iyong sarili. Hindi lahat ng bagay, kailangan may konsulta o ikwento para sa kanya. Kailangan pa rin isipin kung anong tama para sa'yo. Salamat Anton. Kaya mo, nandito lang ako para sa'yo. Tama na. Baka pa isipin lang ginagawa ko sa'yo. Hindi sila magkamukha eh. Mibigat lang yung dibdib. Ano ba naman, Bimbo? Binagsak ka na nga't lahat sa VTR eh. Bigla kang nagkaroon ng gusto kay Ma'am Stella? Basta sagutin mo na lang yung tanong ko. May syota ba siya? Saan siya nakatira? Alam ko, sa Quezon City. Pero hindi ko alam ang exact address. Ang OA naman ito. O sige, phone number na lang. Magre-research muna ako sa kanya. Pero, gumimik muna tayo. Dapat kompleto Kundi, Google Paying kita. Ay, ang taray. Hello? Malalaman din nila ang lahat ng kaibigan mo. Kahit sa kabuti ng kate. Kahit sino pinakatulan mo. Baka ka! Pilar!
Hello? Hello, Stella? Oh, Edward. Gusto lang itong kumustahin. Okay lang. Well, take care of yourself and I love you. Sige, same to you. Bye. Inom pa tayong marami. Oops! Andali lang, pare. Parang namumukhang ko yun, ah. Parang kilala ko yun, eh. Sino, pare? Ayun, oh. Yun. Teka, sandali lang, pare, ah. Sige, pare. Tsaka lang, pare. Oh. Busy yung paka ng taon, pare. Stella. Pwede ba? Hindi kita kilala. Siya nga, kaya pala hindi niya ako kilala. Kasi gabi na ngayon. Pilar siya, paggabi pare. Stella, pag umaga. Stella. Shit. Hey, cock-ass. Can't you see you're busy? Beat it. Yeah, you're busy with a maniac. A maniac. She's a maniac. Maniac. Ah! Hey, wait. Hey, fuck you. Hello? Stella? Bakit? Gusto kitang makausap. Kailangan kita. Oo, sige. Pupunta ako dyan. Linda, Oo, ngayon din. Sige. Edward! Stella? Edward, gusto ko na mamatay. Bakit? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Mamatay! Wala akong kwentang tao. Nakakadiri ako. Hindi ko kalapas-lapas sa'yo. Stella! Ayoko na. Stella, huwag mo sabihin yan. Mahal kita. Huwag mo sabihin sa akin yan. Hindi mo ako dapat mahalin. Hindi ako nararapat sa'yo, Edward. Alam mo bang may sakit ako, Edward? Nakakadiri ako. May sakit ako. Stella, tama na. Tama na, Stella. Hindi ko na kailangan marinig ang lahat ng ito. Mahal na mahal kita, Stella. Mahal na mahal kita. Tama na. Oh, tama na. Tama na. Mando, alam mo, kaya kami pumunta rito. May pinapasabi. Sa'yo. Oh? Pasikat na ako. Hindi na ako makakausap tong anak ng mayor, ha? Yung anak mong nagtitinda ng pukasyel? Si... Stella. Yun nga, si Stella. Si Stella, nakusunadahan ng foreigner. Oo! Bata pa yung kusunod. Yung kaibigan ni Miranda, lilitratuhan niya sa isla. Literatuhan lang? Yun, pare. Sa akin, okay lang yan. Kaya naalala ko yung miss ko si Lusing. Alam mo, inasahan yung kita ng bata eh. Ano, mga bisyo nun, di ba? Bingo, panggingi, kung ano pa. Alam mo, Mando, ririgaluhan ka pala ng PX goods. Yun! At yung 3 araw na kita ng anak mo. Wow! Dollar, pare! Dollar! Lusing! Tingnan mo! Ang dami kong dala! Oh, tingnan mo to! Puro imported! Naka-jack pa tayo! Ano ka ba? Dinaig mo pang sinapian ah. Sinapian talaga ako! Sinapian ako ng swerte! Nakakausap ko lang dun sa tao! Binigyan kagad ako ni Mr. Miranda! Oh, tingnan mo to! Tingnan mo to! Puro imported to! Oh, ito, alak! Stateside yan! Stateside! Alam. Tikman nga natin. Uy, itago mo nga yan. Baka mamaya makita tayo. Tikman mo. Sige, tingnan mo. Tingnan. Oh. Talaga? Oo! Sarap yan. Ha? Sarap? Oo nga. O, itabi mo na yan. Mamaya na lang natin tirahin sa bahay. Sige. Sige na.
Susunod ka kagad. Oo. Nay, natatakot ako. Huwag kang nang matakot, anak. Madali lang naman ang gagawin mo eh. Lilitratuhan ka lang daw. Tsaka mabait naman si Mr. Miranda eh. Di ba, Mando, mabait yun? Ha? Oo. Oh. Tara na. Sige nakakaya kay Mr. Miranda. Baka mainip yun eh. Dinagdagan na nga yung regalo natin eh. Sige na. Oh, nakasakay ka na. Tulungan mo ako. Tulak natin to. Naku anak, ang dami-dami nating imported na pagkain. Makakatikim na rin tayo ng masarap na pagkain. Tingnan mo anak ko. Masarap to. Anak ko. Nay, masarap ba to? Aba, siyempre naman anak, imported yan. Ay, pero hatiin mo itong kapatid mo ha. Sige na, maglaro na kayo sa labas. Maring Lusing. Ay, Mari, halika, tuloy ka. Maring Lusing, totoo ba yung nabalitaan ko? Pinayagan mo raw na pumunta sa isla si Estela. Okay naman siguro yun, Mare. Kasi mabait naman si Mr. Miranda. Tsaka sabi niya, kukunan lang daw ng litrato yung bata. Nag-aalala kasi ako eh. Marami na akong nababalita ang hindi maganda tungkol sa mga foreigners na yun at kay Mr. Miranda. O sige, Mare, alis na ako. Bossing! Itong baby mo, ang bango-bango, amoy pinipig! Stella, bakit ka umiiyak? Wala. Nananaginip lang ako. Yakapin mo ako, Edward. Iha, bakit ka malungkot? Huwag ka mag-alala, ha? Dito, aalagaan ka ni Sister Ana. Masabel, di ba po sabi niyo po, masamang magsinungaling? Bakit niyo po sinabing anak niyo ko? Iha, kung minsan, may pagkakataon na mas mabuting hindi mo sabihin ang totoo. Gusto ko sanang maging isang bakas sa tubig na lamang ang iyong nakaraan. Bibigyan kita dito ng magandang buhay. Masaya, tahimik, at higit sa lahat, malayo ka sa panganib. Para sa'yo, sisikapin kong magbago. Naku, Stella, maraming salamat dito sa donasyon mo, ha? Malaking tulong to para sa mga bata. Walang anuman ho yan, sister. Maliit na bagay lang ho yan. Iba ho kasing nararamdaman ko kapag nakikita kong masaya ang mga bata. Kaya lagi kang pinagpapala ng Diyos dahil dyan. O si Edward, kailan nga palang kasal nyo? Okay naman po siya. Malapit na nga po palang engagement party namin. Punto naman po kayo, sister. Pipilitin ko. Alam mo naman kung gaano kami kabisi dito. Oh, ikaw, Lou. Kumusta na? Kailan ka magpapakasal? Ay, nako, sister. Hindi ko nga alam kung kailan po ang kasal kasi marami po akong manliligaw ngayon. So, hindi ko alam kung sino pipiliin ko sa kanila. Nakakalito na nga, sister. Alam mo na. Ay, nako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Sinabi niyo pa, sister.
Stella, will you marry me? Toast. Hello, Edna? Si Ma'am Stella to. Bakit wala ang sales report ninyo kagabi? Ma'am, hindi pa ako natatapos eh. Ha? Paano matatapos ng accountant ang financial statement na kailangan nyo? Siya nga pala, nasan si Lou? Wala po siya eh. Ilang araw nang hindi pumapasok. Paano mangyayari yun? Araw-araw siyang umaalis. O di bale, sige na. Dadaan ako dyan, okay? Opo. Sige, bye. Wala, no? Ikaw na lang ngayon. Nagbago na ako. Malay ko. Sa ganda mo niyan, pihado nagbibilang ka ng boyfriend. Honey pie, wala akong ibang boyfriend, no? Alam mo naman, stick to one na ako eh. Naniniguro lang. Wala kasing sa itsura mo sa seryoso sa relasyon eh. Ano to? Yan. Ang susing yan, susi ng bahay. Ganyan ka ba talaga ka-jealous? Sa bagay, hindi kita masisisi dahil ang ganda-ganda ko. Mapalad ka at napunta ako sa'yo, di ba? Malapit na ako. Kahibla na lang ang naghihiwalay sa atin. Maniningil na ako. Nieta! Ano pong may gawa nito? Sino ka ba? Stella, nandito ka na pala. Galing ako ng shop pero may nakalimutan lang ako kaya umuwi ako. Ano bang nangyayari dyan? Huwag ka nang magsinungaling. Galing ako doon at wala ka. Saan ka ba talaga galing? Bakit ba bigla ka nagka-interes sa mga pinupuntahan ko? Ano bang nangyayari sa'yo? Galit ka ba sa akin? Ano sa palagay mo? Kung galit ka sa akin, huwag mong pababayaan ang shop ko. At huwag mong binababoy ang bahay ko. Stella, hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi mo, ha? Wala akong kinalaman dyan at huwag mo akong pagbibintangan. Hindi mo alam ang sinasabi ko? Sino magsusulat niyan? Multo? Baka naman pinapapasok mo ng mga lalaki mo rito. Huwag kang mag-aakusa sa taong hindi pa nagpupunta dito sa bahay mo. Alam mo, Lu, mas mabuti pa, mag-impake ka na. Dahil ayoko na may kasama rito na hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. Itong susi mo. Lu! Engagement party ko ngayon. Sasama ka ba? Lu, kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo, hindi ba? O hintayin ka na lang namin ni Edward doon. Hello? Hello? Oh, Lu. O bakit? Anton, O bakit parang umiiyak ka yata? puntahan mo naman ako dito, please. Sige na. Bakit? Anong problema?
Medyo hindi lang kasi kami nagkaintindihan ni Stella eh. Hindi nga ako sumama sa engagement party nila ni Edward. Ano? Engagement party ni Stella? Anton, please, pumunta ka naman dito ngayon, oh. Kailangan kita ngayon na. Sige. Pupunta na ako. Wherefore, on the grounds of reasonable doubt engendered by lack of sufficiently clear and convincing evidence as against his co-accused, Jack Bryant, an American national, is acquitted to the offense charged, whereas he is to be deported back to his country of origin and is declared persona non grata. Wherefore, premises considered, judgment is hereby rendered finding the accused, Mr. Antonio Miranda Jr., guilty beyond reasonable doubt as the principal of the crime of rape of Miss Stella de la Cruz and is sentenced to reclusion perpetua. So ordered. Congratulations, Stella. Anak. Mando, nanalo tayo. Sarap na, pare. Parang pagkababayan. Parang bebot ka. Sarap! Parang chikapuit. Tangina nyo! Oh, bakit ngayon ka lang? Nasa si Lou? Hindi na siya nakasama eh. May konti kaming problema. Actually, kanina ka pa inaantay nila, Mami. Oh, halika na. Nahihiya ako eh. Huwag ka nang mahiya. You look very fine. You look very beautiful. Oh, halika Talaga? na. Oo, halika na. Oh, nandito na pala si Stella. Stella po. Good evening po. Ah, siya nga pala si Tito Jim and Tita Lucci. Hello. Si Stella po. Honey pie! Mukhang okay ka naman ah. Akala ko ba may problema ka? Di ba kanina, hindi kami masyadong nagkaintindihan ni Stella? Oh. Ngayon, okay na ako kasi alam kong darating ka eh. Susunod, huwag mo tinataranta ng ganun. Nagmamadali ako pumunta rito, kamunti pa mabangga. Honey pie kasi, di ba may engagement party sila ni Edward? So, naisip ko naman na maghanda ako para may private party tayo pero mukhang galit ka naman, di ba? Alin na lang. Sir, may naghanap po sa inyo sa labas. May importante daw pong sasabihin. Ah, ganun ba? O sige, susunod na ako. Dad, excuse me. Okay. Sige. I'll be back. Ikaw naman eh... Nagtatapo ka kagad. Anton, wag na, galit ka eh. Mabango ah. Galit ka eh. Tama na yan. Ikaw kasi Oh, Iha. Nasaan na si Edward? Hindi ko nga po alam eh. Stella, mabuti pa tawagin mo na para ma-announce na engagement. Ah, sige po. Sandali lang. Oh. Edward, nandito ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ng daddy mo eh, para masimulan na yung announcement. Ano to? Diyos ko. Edward, sakit ito. Isang nakakadiring sakit. Pero kinamot ako ng pagmamahal mo. Edward, mahal na mahal kita. Pagmamahal mo lang ang nakagamot sa akin. Edward, maniwala ka.
Edward, paniwalaan mo ko. Hindi ko gustuhan na masaktan ka. Mahal na mahal kita. Edward, mahal na mahal kita. Iwan mo na ako. Edward, mahal kita. Umalis ka na, Stella. Iwan mo na ako. Edward, Umalis ka na. mahal kita. Umalis ka na, Stella. Umalis ka na. Anton, ayoko na dito. Hindi na ako makatagal eh. Hindi ko na kaya. Kunin mo na ako. Anong hindi pwede, Anton? Nakikita mo naman siguro na nahihirapan ako sa bahay na to eh. Sinabi lang hindi pwede! Akala ko ba mahal mo ko? Di ba seryoso ka na sa akin? Seryoso? Ha! Eh bakit naman kita seryosohin? Eh ang landi-landi mo! Matignan ka lang sa mata, tumitihaya ka na kagad. Sobra ka naman magsalita. Masakit yan, ha? Alam mo, ginamit lang kita para mapalapit ako kay Stella. Anong kinalaman ng kaibigan ko dito? Putang ina, kakapareha ka rin ni Joey, may pagnanasa sa kaibigan ko. Niloko mo lang ako, putang ina mo! Matagal lang kita niloloko. Hindi ka pa nakakalata na ginamit lang kita para mapalapit ako kay Stella. Ha? At pag nalaman na yun, tsak, magiging mag-isa ka na lang. Putang ina ka! Ginamit mo lang ako! Wala ka sa kalingkingan ni Edward! Anong Edward? Hayop ka! Ito na siguro unang tuling dalo ko sa'yo dito. Ano mo bang inatake si Papa? Ano? Dahil hindi niya matanggap ang sobra kaya yan ay binigay mo sa pamilya natin. Sa paglilitis mo, huwag mo nang kasanin isa man sa amin ay darating para suportahan ka. Kapag lumaya ka, huwag mo na rin asahan na may pamilya pa naghihintay sa'yo. Kumusta ka na, Stella? Sino ka? Hindi mo nakatandaan. Anong ibig mong sabihin? Ano bang akala mo? Habang buyaw nakakulong! Mr. Antonio Miranda Jr., guilty beyond reasonable doubt. Ikaw? Mr. Miranda? Ako nga, si Mr. Miranda. At Anton sa babae mong kaibigan. Nasaan ang kaibigan ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ano na siya? Hindi yung mahalaga kung anong ginawa ko sa kanya. Ang mahalaga, ang gagawin ko maniningil sa'yo! Wala akong kasalanan. Wala? Ikaw at ang pamilya mo nagdahin sa akin! Eh, lalaki ka rin ng balang puta! Hindi! Anong hindi? Ha? Stella. Stella? Stella? Gusto mo ba ng laro? Wala ka nang tatakbuhan. Alam mo, bilib din ako sa'yo eh. Hindi o diretso na nga yung boyfriend mo. Nag-ilis yung papakasalan ka, ha? Pero sayang. Alam mo, Stella, hindi kita pwede patahimikin eh. At lalong hindi ka pwede sumaya. Dahil oras na ito ng paninigil ko sa'yo. Stella! Lumabas ka na! Tangin na kayo, patay sa ono! Anong awa? Alam mo ba sinira mo ang buhay ko? Ha? Namatay ang pagpadaan sa kahiyan! Bakit ako? Ano sa akala niyong itinulid niyo sa akin? Ang dilikha mong sugat dito ay laging nananatiling sarili. Pumikit na milit man ako,
Ginagambala ako. Patahimigin mo na ako, utang na loob. Parang awa mo na. Ano sabi mo? Parang awa mo na. Anong parang mo ng awa? Puro ka daltan! Di! Stella? 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 Stella! Stella! Buksan mo ang pinto! Edward! Stella! Anong nangyari dyan? Sabihin mo! Stella, hindi ako niniwala sa'yo! Buksan mo ang pinto! Ano ba nangyari? Edward, umalis ka na! Ayoko na sa'yo! Buksan mo ako sa akin! Edward! Tingnan mo yung ginawa mo! Kahit sa isang lalaki na ulo sa'yo, binaril mo ba? Akin na Stella! Putang ina! Ayop ka! Stella! Stella! Diyan, i-file ko lang sa inyo Ituloy mo bukas yung ang report para maayos agad. Marami kasi involved eh. Alam mo, best friend, ang swerte pa rin natin, ano? Biro mo, ikaw na absuelto ka. Pagkatapos ako, nakaligtas naman sa hayop na Anton na yun. Biruin mo, muntik pa akong magpakasal doon. Ikaw, ano bang balak mo? Ako dito na lang siguro ako maninirahan. Magtatayo ng maliit na negosyo at magtatayo ng paaralan para hindi na sila pupunta sa bayan. Para malapit na lang sa kanila, para ba sa mga batang hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Alam mo, best friend, matagal ko na rin pangarap yun eh. Total, wala naman akong ibang mapupuntahan. Tulungan na lang natin yung mga tao at mga bata sa bahay ampunan. Diba? Ligo tayo. Sige, ikaw na lang. Halika, maligo tayo. Sarap-sarap ng tubig eh. Halika. Sige. Best friend, halika. Mamaya na. Bata ka. Tara. Stella! Edward? Edward! I love you, Stella. I love you too. Ah! Ay, sorry.